napupwisit ako kapag may nakikita ko sa social media, ang topic, obligasyon ba ng mga anak na gantihan ng kanilang gusto kong sampalin yung mga host. Hindi dapat topic yon. Hindi dapat pinag-uusapan yon. Nakita niyo sabi ni San Pablo sa ating ikalawang pagbasa, kung sinong meron, siya magbigay sa wala. At kung yung wala, nagkaroon, yung meron nawalan, ikaw naman ang magbigay dun sa merong nawalan. Lalong-lalo na kung nawalan siya dahil sa'yo. Hindi lang perang pinag-uusapan natin dito, lakas, enerhiya, sigla. Lahat yan binuhos ng mga magulang mo sa'yo. Kaya sila naubos, nawalan. Kaya ka nagkaroon. Baka po pwedeng habang sila naman ang nawawalan, tumatanda na, wala ng negosyo, wala ng trabaho. Ikaw naman, hindi ko sinasabing todo bigay, hindi. Ang sinasabi ko, huwag mo kakalimutan. Mag-alaga tayo ng buhay. At kung maaalagaan natin ang buhay ng iba, huwag mong kakalimutan ang nagbigay sa iyo ng buhay. Ang nag-alaga sa iyong buhay. Alam po ninyo, mahirap ito, ha? Pero nandun yung fulfillment. Kapag naayos mo yung buhay, nabuo mo yung buhay, naipaglaban mo yung buhay, naalagaan mo yung buhay. Sige nga, kayong mga magulang, pag gumraduate ba ang anak nyo, ang naisip nyo agad, tutulungan ako nito. Ang isang ulirang magulang, hindi ganun ang iniisip. Ang isang ulirang magulang, napagtapos na kita, yun ay sapat na. Yung reaksyon ng mga magulang habang kinakasal yung anak nila, ikaw yung nagtanim, ikaw yung nag-invest, iba ang aane. Pero okay lang yun sa magulang. Kasi nandun ang kanyang kaligayahan ng taong ito, nabigyan niya ng buhay. Therefore, bilang pagtanaw din naman ng utang na loob, huwag nating sasayangin ang ating buhay. At sabi ko nga, kung tayo makapagbibigay ng buhay sa iba, huwag nating kakalimutan ang mga nagbigay sa atin ng buhay.